Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pasimula ng gawain natin sa ating Panginoon, inaanyahan ko po ang lahat ng magsipagtayo at awitan ng ating Panginoon Refiner's Fire. At sa pamamagitan ng awit na ito, magpalinis po tayo sa Panginoon. Amen! And amen! At sabi nga sa kantang ito, ang kailangan natin ay magbabad. Mag-isa siya ng Panginoon. Magbabad sa kanyang mga salita. Amen! Sarap sa labanan sa'yo, Panginoon. Ang napagpapalaw.
nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y nagtatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko tatahak. Sandigan, Panginoon. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko, kailan pa man. Minsan pa, Panginoon, mausap ka. Mausap ka. Likod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y nagtatangi, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko tatahak. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa Kailan may bilang ngayon, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling ko, ako'y ligtas. Kailan may bilang ngayon, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling
Para po sa ating announcement, IRM San Isidro Worship Service, every Sunday po ito at 2 p.m. Midweek service and prayer meeting, May 30 po, next Thursday po ito, 7 p.m. Speaker po natin, Pastora Myla Castro, ang ating worship leader, Brother John Kirch, ang ating pong usher, Brother Albert Jacinto, testimony po, Brother Ray Acosta. Baccalaureate Sunday service po this Sunday. Ang ating pong speaker, Attorney Lea Apostol. Ang ating worship leader, Pastora Myla Castro. As para naman po sa tithing and offering encouragement, Sister Katrina Pioquinto. Ang usher po, Sister Yula Ambas. Flower sponsor po, Briola Family. CEF training for DBBS sa May 25 po, 2024 at 8 a.m. po lang, para rich fee po 50 pesos. At para po sa mga katanungan, approach naman po natin ang ating mga CE teacher ng ating CE head, Pastora Myla Castro. Testimony po, ayan, maraming salamat po sa Panginoon sa natapos at pagpapala pa. At minsan natatagpuan natin ng Panginoon sa panahong parang ayaw mo na, pero ang Panginoon, ipupush ka pa niya, ipupush ka ng Panginoon, at hindi ka tulad nga ng kanta kanina, hindi ka niya hayaang malayo sa Kanya, at tanging sa Panginoon lang tayo makakahanap ng rest ng kaligtasan sa ating buhay. At syempre naman po, tinatawagan po natin ang ating Sister Patricia Laportesa. Siguro po yung i-testimony ko po ngayon yung nangyari po sa buhay ko, yung nagkasakit po ako ng almost 3 months po na akala ko po parang pasuko na ako kasi sobrang hirap po talaga sa bawat pagkain. Kailangan ko pong ilagay yung una sa ulo ko para po kumain yung para ma-ganun. Opo, tapos yung sa pagpunta ko po sa CR, kailangan ko po kong alalayan kasi hindi po talaga ako makalakad nun. Tapos, nagpapasalamat po kay God kasi po, binigyan niya po ako ng mga taong makakatulong po sa akin na kahit sobrang hindi ko na po kaya, wala na po akong lakas. Binibigyan niya po ng kalakasan yung mga taong nasa paligid ko po para palakasin po yung loob ko. Yun po, ipapasalamat po kay, lalo na kay Pastor, na nag-ahatid, sa akin nag-ahatid. Ayun po, kay Michael, tapos sa mama niya po, lalo na po sa mama ko po na nag-asikaso po talaga sa akin sa kahit madaling araw po, kasi po, syempre di po ako nakakatayo talaga pag magsisiyar. Kailangan pa po nilang gumising madaling araw pagka kailangan ko po talaga ng tulong. Tapos yung akala ko, yung sa may yung kailangan po ako i-MRI, sobrang, kasi po takot po ako sa may masikip po. Sinabi ko po yun kay Pastor kasi kailangan daw po, bawal daw po kasi baka magpanik po ako sa loob pagka nandun po. Ayun, binigyan po ako ng headphone. Kasi daw po, para hindi marinig yung ingay po sa loob ng MRI. Yung kanta ko po doon, puro hill song po, mga gano'n. Kaya parang yung ko po talaga doon, wala lang po yung takot sa akin. Kasi po, yung po talaga nagpapalakas po sa akin. Kasi si God lang po talaga yung mga katulong sa akin sa araw-araw na nangyayari po sa buhay natin. Yun lang po. Thank you. Ayan, salamat po. At ayan, nakakalakad na po siya. Nakakatakot. Alam mo, blessing kasi bigyan ka ng church, bigyan ka ng pastor, bigyan ka ng mga family ng Panginoon na makakatulong sa'yo. Hindi mo sukat akalain natin pa talagang nasubaybayan din namin yung iyo na talagang parang hindi ka na makalakad. Salamat po sa Panginoon at ito na po, ihanda po natin ang ating puso't isipan, ang ating mga Biblia and mga notes, ayan, sa ating pong napakasipag na finance, ayan, ang utak. Ayan, nakakapagod mag-isip, lalo na kung pera. Tapos kung wala naman kang iisipin na pera, nakakapagod.
Salamat sa Panginoon sa strength kasi di ba ilang taon na paninilbihan sa ating Panginoon na palakpakan po natin Panginoon sa buhay ng ating sister na Arnia Costa. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa totoo lang po, I'm not feeling well. Kahapon po, maghapon po akong nakahiga. Sobrang ang sakit ng ulo ko. Hindi naman po ako high blood. Hindi ko po alam kung ano. Tapos kaninang umaga, nag-LBM kami dalawa ni James. Siguro lang po ay may nakain kami. Hindi tinanggap ng aming sikmura. Kaya po ako may paray lantang gulay. Pero alam ko po na ang Panginoon ang gagabay sa akin hanggang sa matapos ko po ang ministeryo ko po sa inyo sa gabi nito. Nais ko pong simulan ang aking mensahe sa pamamagitan po ng isang kwento. Ito po ay isa po ito tungkol sa isang inchik na minsan sumama po sa isang Bible study. At nagkataon naman po na yung topic ng mga sandaling iyon ay tungkol po sa Lord's Prayer. At sa pagpapatuloy nila sa kanilang pag-aaral at pagninilay-nilay, dumating sila sa puntong binanggit doon, forgive us our debts as we forgive our debtors. Nang marinig po ito ng inchik, ang sabi niya ay ayaw ko na. Nagulat ang mga kasama nito at tinanong siya, bakit ayaw mo na? Ang tugon naman ng inchik, mahila pala dito inyong Kristo. Sabi doon binasa din atin, patawalin daw ating utang, gaya pagpapatawad sa may utang atin. Ayoko nun, malulugi ang aking negosyo. Ang magpatawad sa mga taong nanakit sa atin o gumawa ng masama sa atin ay masasabi kong napakahirap gawin. Halimbawa, papaano po patatawarin yung asawa mong sumakabilang buhay na nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan bago siya namatay. O kaya naman, yung kaibigan mo na sinaksakan ng patalikod at iba't iba pong mga senaryo na pwede natin ma-encounter. Sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Mateo 18:21 hanggang 35. At babasahin ko po ito sa wikang Tagalog sa salin ng Magandang Balita, Biblia, at inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Mateo 18:21 hanggang 35. At ganito po ang sinasabi. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito, pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Verse 25, dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanigluhod ang tao ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Verse 27, naawa sa kanyang hari kaya pinatawag ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatakbo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Verse 39, naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita.
Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Verse 31, nang makita ng kanyang kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya pinatawag siya ng hari, ika'y napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Verse 33, nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Verse 34, at nagalit ang hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Palain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi dito dahil muli mo pong ginamit ang aking buhay para Panginoon, maghatid ng mensahe sa aking mga kapatid sa pananampalataya. I pray, Panginoon, na open their spiritual heart and spiritual ears, Panginoon, sa mga katotohanan ito. At ang mga katotohanan ng Panginoon ay ilagay mo lamang sa pinakmatabang bahagi ng aming mga puso. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Sa ating pong talatang binasa, Peter asked Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin na aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Unlimited forgiveness, ito po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Magpatawad ang itinuturo sa atin mensahe ngayon. Sa salitang magpatawad, makikita din natin ang salitang magpataw at sa totoo lang po, ito yung kadalasang ginagawa ng marami sa atin kapag nakagawa ng mali sa atin, ang magpataw ng hatol o maghusga sa kanila. Another word is tawad. Ang salitang ito ay pamilyar sa mga nanay na mamalengke sa araw-araw. Ang humingi ng tawad, ng discount, ng extension kung maaari. Ang pagkakaloob po ng tawad dahil sa alam natin tayo din naman ay nangangailangan nito. Kaya po sa ating pag-aaral, alamin natin kung ano nga ba yung mga aral na yung ano ba ang mga aral ni Lord na dapat nating maunawaan patungkol sa pagkakaloob sa ating kapwa na tinatawag na unlimited forgiveness. Una, forgiveness eliminates the bad effect of hatred. Meron pong umiiral sa lumang tipan na batas. Ito po yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi lamang upang makapaghiganti, ngunit upang makapagbigay ng hustisya sa taong naagrabyado. Ngunit ano nga po ba ang mangyayari kung patuloy nating paiiralin ang batas na ito, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin? Ang sabi po ng mayapang si Mahatma Gandhi, nakilala dahil sa kanyang advokasya sa active non-violence, kung paiiralin natin ang batas na mata sa mata at ngipin sa ngipin, darating po ang araw na ang mundo ay punong-puno ng mga bulag at bingi. Totoo po naman, hindi kapayapaan po ang iiral, kundi paghihiganti. Bakit nga ba pagpapatawad ang aral ni Jesus? Ano po ba yung kanyang punto? The answer is very clear. Kasi nga po, kapag kinamuhian natin yung mga itinuturing po natin na kaaway, we end up hurting ourselves far more than we hurt our enemies. Para bang sumuntok ka, nakala nyo po yung sinuntok lang ang nasaktan, hindi po
pati yung nanuntok ay nasaktan din. When we hate our enemies, ito po ang mangyayari. We give them power over us, power over our sleep, power over our blood pressure, power over our health and happiness. Alisin ang mga maaari mga pagpaliyab sa inyong damdamin. Hindi ba sa ating mga Pilipino ay parang normal ang mga hindi na ginagamit ng mga bagay ay pilit pa rin nating sinisino at tinatambak sa ating mga tahanan. Tama po ba? Kasi sa bahay namin marami rin pong ganyan. Kalat na pero mga nakatambak pa sa ating mga bahay. Kaya nga kapag po nagkaroon ng mga pagliyab o sunog, ito yung mga nagsisilbing ng bastibles o panggatong, kaya madaling masunog ang bahay. Ang sabi po sa Roma 3:8 hanggang 10, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kaninungan, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Pangalawa, forgiveness is an act of the will and not a feeling. Maaari bang patawarin ang mga taong paulit-ulit na nagkasala sa atin? Ito. Mahirap ngunit posible po, hindi po ba? Maaari sapagkat ang tunay po ng pagpapatawad ay hindi po ito isang pakiramdam. Forgiving is willing, not a feeling. Ginusto mo ang magmahal. Iniibig mo isang tao, hindi sapagkat feel mo na mahal mo siya at mahal kanya. Siguro tatanungin niyo, paano kung hindi kanya feel? Si Jesus ay namatay sa krus para sa atin. Hindi sapagkat feel niya tayong mahalin at patawarin, ngunit sapagkat ginusto niya na sundin ang kalooban ng Ama. Nagpapatawad tayo hindi sapagkat feel mong magpatawad, ngunit sapagkat nais mong magpatawad. Kung minsan po kinakailangan natin turuan ang ating puso, subukan po natin magpatawad, katulad po ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Titiyakin ko sa inyo na magagawa din po natin na magpatawad ilang beses man sila nagkasala sa atin. Naalala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang lalaki po na nagpunta sa isang dentista. Ang tanong niya sa doktor ay kung magkano ang pabunot ng ngipin. Sabi po ng doktor, 500 po. Masyado namang mahal. Baka naman pwedeng tumawad, wika ng lalaki. Okay po, total first time nyo magpapabunot, 300 na lang. Wika po ng dentista. Dok, mahal pa rin po eh. Baka naman pwede nyo pang bawasan. Wika po ng lalaki. Medyo po naiinis na yung dentista, kaya kanyang sinabi, sige, 50 pesos na lang. Pero walang anesthesia at plais ang gagamitin ko. Yan, okay yan, Doc. No problem. Bukas po ng umaga ay pa-schedule niyo po ang biyanan ko. So, hindi po pala siya ang magpapabunot, kundi yung kanyang biyanan. Loving our enemies is the important lesson that could be learned sa ating pinag-uusapan ngayon. Once na mahal tayo sa ating kapwa, we will never do anything that may harm or bring damage to them, katulad po doon sa kwento.
Sabi po sa unang Juan 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang pangatlo po, at dito po tayo magwawakas, forgiveness is a decision to make. Sa pampang ng isang malaking ilog po ay mayroong isang malaking puno. Araw-araw po, isang banal na matandang lalaki ang nagdarasal sa lilim po ng punong ito. Isang araw po, pagkatapos niyang magdasal, napansin po ng banal na matandang lalaking ito ang isang alakdan palutang-lutang sa tubig. Nagkakawag yung alakdan. Walang awang inaanod ng malakas na agos. Tiyak ang kamatayan ng alakdan, malulunod ang alakdan. Biglang ginawa ng banal na matandang lalaki ang hindi inaasahan. Inabot po niya yung alakdan para sagipin. Ngunit ginawa naman ng alakdan ang inaasahan nating lahat. Tinusok nito ang kanyang makamandag na buntot, ang kamay ng banal na matandang lalaki, gustong sumagip sa kanya. Napangiwi po yung banal na matandang lalaki sa matinding sakit. Paulit-ulit na inabot ng banal na matandang lalaki ang alakdan, ngunit paulit-ulit din tumutusok sa kanya ang makamandag nitong buntot. May nanonood pala sa kanila isang bata. Manong, tanong nito sa banal na matandang lalaki, bakit po ba ninyo sinasagip ang walang utang na loob na alakdang yan? Siya na nga po itong tinutulungan ninyo, siya pa ang may ganang manakit sa inyo. Hayaan nyo na lang po siyang malunod. Marami na yung laso itinusok sa inyo ng makamandag niyang buntot. Sumagot ang banal na matandang lalaki, anak, dapat ko bang kalimutan ang kalikasan kong sumagip dahil sa kalikasan ng alakdang nanakit? Ang ating Diyos, ang kalikasan niya ang magmahal at magpatawad. Ilang ulit man tayo nagkasala sa Kanya. Ang sabi po sa awit 103:8-9, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Sa totoo lang po, mahirap ang magpatawad. Ngunit, mahirap din ang hindi magpatawad. Para po tayong umiinom ng lason na hinihintay natin bumula ang bibig ng taong kagawa ng mali sa atin. Meaning to say, tayo talaga ang unang maaapektuhan at hindi po ang iba. Baka sa araw na ito ay alipin ka pa. Aba, laya na. Isang tawag mo lang sa telepono o isang like lang sa Facebook, comments na maganda sa kanyang status, o kaya instant message sa kanya sa Twitter. Minsan makikita mo kung gaano pala yung nasayang na panahon sa inyong dalawa dahil sa pagkaalipin sa galit at sama ng loob. Alam ko po ang iniisip nyo ngayon. Bakit nga ba ikaw ang susuko? Mga kapatid, pride lang yan. Sige na, go na, and move on. Kapag ikaw ang nagpatawad, hindi po ang pinapatawad mo ang mapalad. Ikaw mismo, dahil napalaya mo ang sarili mo sa galit at puot. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi ito sa iyong mga salita. Sa muli mo pong papaalala sa amin yung kabutihan na kami ay magpatawad sa aming kapwa. Gaano man ito kalaki na ginawa sa amin.
Katulad mo, Panginoon, pinatawad mo kami na anuman yung mga kasalanan na amin nagawa. Nawa, Panginoon, sa amin nakagalit, sa amin nakaaway, mapatawad din po namin sila sa tulong mo po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para naman po sa ating tithes and offering, tinatawagan po natin ang ating usher, Sister Susan Masata. Bigay sa gawain ng Diyos. Nais kong ikaw pagkakaing ko. Hindi namin ito ang mabuting sabay ng pagsabat ang Panalangin po natin mga handog. Lord, marami po salamat sa mga handog nito, Panginoon, na yung mga anak. Nawa, Panginoon, basbasan mo po, Panginoon, ito upang magamit po namin ito sa ikalalago po na Iglesia. Pagpalain mo po, Ama, mga anak pagbigay at ganoon din po, Lord, sa mga hindi nagpagbigay. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon sa gabi ito, sa pagpapala ng salita, ng buhay, ng kabuhayan. At tunay nga po ang Diyos ay napakabuti. Hinahanda ko po ang lahat na tumayo at umawit muli sa ating Panginoon. Give thanks. Panginoon, salamat po sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat din, Lord, sa iyong salita na nagpapaalala po sa amin ng kahalagahan ng pagpapatawad.
Lord, Ikaw, ang unang Lord nagpakita kung paano magpatawad at tinuruan mo kami, Lord, na magpatawad. Sapagkat ang pagpapatawad ay, Lord, pagpapalaya dun sa kabigatan na nararamdaman ng isang taong nagawan ng mga, Lord, sakit sa kalooban. Lord, kapag kami nagpapatawad, mas nagiging maganda yung aming pakiramdam. Mas nagiging masaya yung aming buhay sapagkat ginawa po namin yung tama. At sa paggawa ng tama, Panginoon, paggawa ng kabutihan, ay tunay nga, Panginoon, na pararangalan, na papapurihan ang iyong pong dakilang pangalan. Kami po, Diyos, ay nagpapasalamat sa kabila na kami ay mga makasalanan at hindi karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapatawad. Ay, Lord, inibig mo pa rin po kami at pinatawad. Kung kaya po, Diyos, kung Ikaw na nagpatawad po sa amin sa kabila, Lord, ng mga kasalanan na hindi namin kayang bilangin, itinuro mo rin sa amin na kami magpatawad kung paano mo kami pinatawad, Panginoon. Sapagkat, Lord, Ikaw ang Diyos na mabuti at ang pagpapatawad ay tunay nga nakakahilom ng anumang kaguluhan, nakakahilom ng anumang mga problema, at ang pagpapatawad ay nagbabind na muli ng pagkakaisa at pag-ibig sa isa't isa. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad, kami ay tunay nga, Lord, na hinango mo po sa kasalanan upang ang aming mga buhay ay gamitin mo po. Lord, sa aming puso, pagyamanin mo po, Lord, ang iyong pag-ibig. At sa aming mga kapwa, na maaaring, Lord, sa mga kapatiran po namin, Lord, ay may mga nakasakit, may mga taong gumawa ng di maganda, dalangin ko po na ang iyong pagpapatawad, ang iyong pag-ibig, siya maghari po sa kanila. Lord, sa gabi po ito, Ikaw po ang magpala sa iyong mga anak, ang magpala sa bawat isa po sa amin. Dalangin ko po, patuloy mo pong bigyan ng kauhawan, Lord, ang aming mga puso sa iyong mga salita, sa pananalangin at pagdalo sa iyong mga gawain. Pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid sa kanilang paggawa, Panginoon, sa kabila ng kabisihan, Panginoon, ay turuan mo kami na Ikaw pa rin ang laging pangunahin. Ikaw pa rin yung aming first priority, Panginoon, sa aming buhay, sapagkat ito ang nararapat. Pagpalain mo po ang mga trabaho ng aking mga kapatid, ang kanilang mga business, ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong pamilya, ang kalusugan, kalakasang pisikal at kalakasang espiritual ay iyong pong ipagkaloob. Sa sandali pong ito, Banal na Diyos, sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at gayon na rin ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.